Mga kababayan, mga senador, nagsalita na po kung matatalakay na agad ang impeachment ni VP Sara Duterte. Panoorin po natin ang kanilang mga komento. Priority yung priority yung impeachment, pero syempre you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. O yan, mga excited yung mga nakikita niyo yan, mga kabayan black. Excited ho yung mga yan, yung mga media, yung mga tulonggis na mga congressman na yan, mga bumoto. Akala nila na may impeach kagad itong si VP Sara Duterte sa mga pinagagawa nila. Ito, tama ho sinabi ni Senador Coco Pimentel na meron silang proseso, o hindi naman sila korte na kagad-agad na may trial, di ba? Alam nyo na yung mga yan, mga media, masyadong excited yung mga sa mga balita nila. Pero ngayon, ito nga, itong mga makakaliwang grupo na to, sila ang mga excited, akala nila na mangyayari agad itong impeachment. Siyempre, masaya itong mga tulonggis na itong mga to, akala nila na mangyayari agad. You're a court. You should not show any excitement or any emotion or ano. Normal lang tayo. Hindi ho normal yan sa mga yan . Nagsasaya na ho sila na ito nga, na-impeach na si VP Sara Duterte at tuwan-tuwa na ho yung mga yan, mga tulonggis na yung mga yan . Tsaka yung mga media ho. Normal lang. Relax lang. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So, yan na. Nag-adjourn na ho ang Senado. Nawala na silang oras dito na talakayin itong impeachment ni VP Sara Duterte. So, babalik na ho sila sa June pa. Ewan ko na lang ho, kung may oras pa sila dito, titignan ho natin kung matutuloy nga itong impeachment ni VP Sara Duterte. So, wag ho silang masyadong excited. Itong mga makakaliwang grupo, yung mga bumoto dito na mga tulonggis na congressman, eleksyon na ho, tandaan ho natin yung mga manggagamit dyan kay VP Sara Duterte na noon ay sumusuporta sa kanya, na ngayon ay bumaligtad dito sa pag bumaligtad para lang ma-impeach ito nga si VP Sara Duterte. Makikita ho natin yung mga kanilang kulay, mga balimbing, mga balimbing na mga to. Ito manggagamit na tinatawag na mangga. Yan ho move, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection? Hindi kagaya ho dito sa sa Senado. Naghihintay ho si Senate President Chis Escudero kung merong objection o wala. Tignan mo, ito ho, naghihintay ho. Hindi ho kagaya doon sa Kamara na no more objection. Approve kagad si Tabachingching na to. Nagmamadali Talagang gusto talagang i-proseso kagad at ma-impeach nga tong si Vice President Sara Duterte. Pero dito sa Senado, malalaman din natin na fair sila, di ba? Sana nga ho, maging fair sila sa mga gagawin nilang next na hakbang patungkol dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Yan. Ito naman ho ang komento ni
Senador Bato de la Rosa. Alam po natin na ito ay pagtatanggol ni Senador Bato de la Rosa, itong si ating VP Sara Duterte. Isang possibility. Kaya nga, kung hindi nga mabasa sa ma-take up sa plenary, anong basis namin para mag-conduct ng impeachment trial? Pero sir, ano yung sentiment ng majority ng mga senador after the election? Ano yung sentiment ng majority? Bitahin nyo sila isa-isa. Tanungin nyo sila. Dahil mahirap na kung mapagalitan tayo na sasalita ako in their behalf. Pero sir, ano sa tingin niyo yung chances ng impeachment ni VP Sara dito sa Senate? May chance ba talaga na ma-convict siya? Ganyan po talaga ang mga media na sabik ho talaga pag-usapan itong mga isyong ito mula kay VP Sara Duterte na para ito nga, malinlang ang mga tao at iilis ang issue dito sa Vice Cam report na malaking issue talaga na in-expose ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab at ni Attorney Vic Rodriguez. At hanggang ngayon, hindi pa nila masagot kung ano ang mangyayari dito. Pero to pinapasabog na naman nila, nililihis na naman nila ang impeachment ni VP Sara Duterte. Yan po ang mga gawain nila. Alam na ho namin yan, mga media kayo. Nililihis nyo na naman ang taong bayan sa usapan ng issue na dapat na unahin na kanilang gawin at hindi ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Senado, malaki ba yung chance? Magbilang kayo. So, 24 kami, di ba? Yes, sir. 23, sir. 23. 23. Bilang kayo dyan. 1, 2, 3, 4. Sa bilang nyo, sir, ilan? Ha? Sa bilang nyo po. Bilang dahil mahirap nga, political nga. Alam mo, yung mga kasamahan ko ayaw rin magsabi na kayo nilang stand. Dahil nga, mahirap na ma-preempt yung kanyang decision, di ba? Hindi ko pa nga nabasa yung articles of impeachment, hindi pa nakapresent yung prosecution, hindi pa natin na, in other words, hindi pa na-try. Okay. So, trial muna bago decision. Okay. Alangan naman, decision kaagad, wala pang trial. Okay. Sir, you think may kumpas ng Malacanang? Kumpas? Yung impeachment? May go signal ba from Marcos? Representative Sandro Marcos is one of the congressmen who endorsed one. Unang pumirma ay si Congressman Sandro. O yan ho ha. Alam niyo naman po na pumapalakpak pa. Siya pa yung unang-unang pumalakpak doon at nasa unahan. At siya pa ho yung unang pumirma. Pinakita ko pa sa inyo nung unang video ko. Ayan, alam na ho natin yan kung talagang siya ho nagpasimuno at siya rin ang talagang patuloy nito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alam na ho natin yan. I don't know. Mas maganda silang tanongin mo. Okay. Dahil nga, Sandro Marcos is a congressman. So, kasama yan sa trabaho niya. Pero anak siya ng presidente. Di ba? Ano yung stand ng presidente regarding impeachment, hindi naman siguro yung binding sa kanya dahil may sarili man din sa decision as a member of the House of Representatives. Sir, categorical statement. You mentioned apolitical kayo and magiging neutral kayo dito. Does that mean, sir, kahit na alam namin na friends kayo with the Dutertes, hindi pa kayo set kung ano talaga iboboto nyo? Depende lang sa lalabas. I'm not denying that I am close to the Vice President. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. But then again, a decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial, so how the prosecution present their case. Titingnan natin. Sir, what happens now since nag-adjourn? It should have been manifested before the mayor na merong na-receive na impeachment. Pag nag-adjourn po, wala na ho yan. Next session na ho nila. Ano ba naman tong media na to? Ate naman. Because doon siya isasubmit sa, ngayon? No, there was no necessity of
manifesting the receipt in this afternoon session. Sir, Wala, kasi could have been received, i-report pa dapat ni Senate Secretary yung nakatanggap siya. pero kahit na sir, walang ganung manifestation, can the Senate meet and convene as impeachment court? Ano na yan, majority naman kami dito rule of the majority. So, kung mag-meeting ang mga senators, the will of the majority will be followed. So, depende kay Senate President yan, how he wants to handle this situation. sir, pero nag-adjourn. Naka-break kami ngayon as what? Ang sinunod namin is the legislative calendar. Diba yun? So, ang ano? Ang referral, sir. Correct. Yun lang yung difficulty dyan. Ang siguro ang referral to ang announcement to the body that we are in receipt of a impeachment complaint should be done during the legislative plenary. So pwede pa ba kayong bumuo ng impeachment court even if hindi nasabi sa inyo kanina you are in receipt of the impeachment complaint? That's a good question. So tandaan niyo, mga rules pwedeng ma-waive, ba? Basta't let's say baka to be safer 100% consent. Hindi kailangan ma-convene yung impeachment court habang may session? Yun na nga, kaya nga sinabi ko nga, yun ang logical implication ng rules. Pero tandaan niyo na ang rules pwede ring ma-waive. Kung may 100% unanimity or consent, walang magki-question, di ba? That can be decided by the political rules. Can be in session. No, I think it's the Senate President's call ngayon. So may chance pa rin pala, sir, kung basta kung 100% pumapayag sa course of action, walang mag-bring up ng any allegation that may violation or infraction of our rules. Hindi nagiging issue ng rules natin. So ibig sabihin na, kahit hindi na manifest sa floor, the Senate is in receipt of the articles of impeachment, pwede pa rin pero very extraordinary situation yung sinasabi ko. Pero dapat kasi if no one will raise an issue, di ba, or object or cite any violation of the rules, di valid siya. Hindi pa nangyari with the pastor. I'm just using the theory, di ba? That the waves can the rules can be waived. But before sir, dapat ma-report yun sa floor. Pero ang gusto mo na sabihin, the rules can be waived. Pero before, sir, Scenarios after this, ano na kung possible scenarios after this? Actually, hindi ko nga ma-imagine anong possible scenario. So, as the minority, hindi ko na problemahin yun. Problema ni Senate President. Pero sir, nung past po, yung pag-convene ng impeachment court, sinabi sa session. Correct. Ngayon lang mangyayari if ever na hindi sa session sasabihin. Correct. Kasi nga, pursuant to the rules, pwedeng gawin yun. But pursuant to the rules, pwedeng mag-waive ang rules. Especially pang 100% consent. Okay. So, pwede kong ma-waive yung rules, pwede din na sa June pa talaga siya matangin. Sa normal course of events, mukhang sa June. Kasi very extraordinary yung sinasabi ko. Pero sir, given sa yung sessions na lang na remaining sessions sa June, kaya pa po sir? Okay, huwag tayong mapako sa legislative calendar. Kasi pagka impeachment court na kami, meron kaming trial calendar. Iba yun. Pero unfortunately, meron kaming end of term na June 30, 12 noon. Paano yun? Wala tayong magagawa. Tatawid sa next Congress? Tatawid sa next Congress yung trial, sir? Pwede bang problemahin na ni Senate President yan? Okay, sir. Thank you. So, yan po mga kababayan. So, hindi pa ho matutuloy
kung hanggang kailan yung impeachment na gagawin, tatalakayin sa Senado. Sana nga, eto, kung matuloy man ito, ano ho mangyayari kung sakasakali. Baka ho magkagulo dahil alam nyo naman ho, ang taong bayan ay ang bumoto dyan na 32 million po. Tandaan po ninyo, ang 32 million pong tao ang bumoto dyan. At hindi ho lang ho kayo na ang magdidesisyon. Dapat din ang taong bayan. Kung karapat dapat ba siya talaga matanggal sa pwesto at may valid reason ba talaga at napatunayan nga ba talaga itong si VP Sara ay nagkasala at corrupt, kung ano yung mga aligasyon na sinasabi nila sa kanya, sana mapatunayan nila. At kung hindi ho, hindi nila mapatunayan ito, ang taong bayan ho ay magagalit. Okay, mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa video natin, balita natin, mag-comment lang po dito sa ating YouTube channel, i-like at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.